Momski And I'm Momski C. And welcome to the Three Momsketeers podcast. Together we'll chat about health, food, and all the fun stuff we're loving right now. So grab your favorite drink and join the conversation. We're back! Hello, everyone! Ano nga ba ulit yun? Baka naman magkaroon ng issue yung mga bata na, oh, you don't trust me enough, mommy. Why are you giving me gadgets pero with certain limitations? So, Meron na silang dedicated phone, pero it's a shared phone. Like I said, meron kami parang rules na in-establish doon na this is not your phone, this is a family phone. The purpose of this is to communicate. So, may schedule lang siya gumamit ng phone pag may school. So, syempre, whole day nasa school siya. And depende sa sagot niya, pag sinundo namin siya, kung mabibigyan siya ng phone for that day o hindi. Kung may We're back! hello, everyone! Kumusta? Not too bad. Ulit-ulit yung sagot ko. Thank you. So, ang topic namin for today is about when is the right time na magbigay tayo ng gadgets sa mga bata? Ano yung pros and cons ng giving them a gadgets? And appropriate ba at elementary level, high school level, or too late na pag high school to issue a cellphone para magamit nila? So, and dun sa cellphone itself, dapat ba may control and ano yung certain level of controls na kailangan ilagay or imply ng mga mommies and daddies dun sa anak nila? Kasi baka naman magkaroon ng issue yung mga bata na, oh, you don't trust me enough, mommy. Why are you giving me gadgets pero with certain limitations? So, tatanggapin pa natin yung mga ganung dahilan ng mga bagets natin, or we have to explain and let them understand, yes, you have this, but you have certain restrictions and limitations in using your gadgets. So yes, first question. Kailan kayo nagbigay ng cellphone sa mga chikitings nyo at bakit? Yeah, that's a nice question. That's a good You question. answer it. That's a very good question. Thank you for the very good question, Momski. Ay, ang answer ko dyan, wala pa silang cellphone sa akin. Ay, very good. Wala pa. Actually, meron sila ngayong phone, but it's a shared phone. We call it a family phone. So, may cellphone, syempre tayo, mga adults, di ba? Si Momski, si Dadski, meron siya. Kaka-start na namin this summer na break. Meron na silang dedicated phone, pero it's a shared phone. Like I said, meron kami parang rules na in-establish doon na this is not your phone, this is a family phone. The purpose of this is to communicate. Bababa, so may mga certain rules yun. So, alam nila, so nag-share silang magkapatid, yung aking first eldest at saka yung second. Tapos doon na kami nag-start na magkaroon na sila ng Messenger Kids na app. Tapos yung buong cellphone na yun na binili namin for them or for the family use is ano na siya, yung parenting link ba yun? Sa Microsoft. Ayun, so doon ako control yung at the same time yung internet, even the Wi-Fi has a control. So dalawang control niya, isang Wi-Fi tsaka isang ginawa namin yun kasi actually in terms of readiness, ina-assess namin talaga kung ready kasi ang laging sagot namin sa mga bata kasi nga 'di ba? Kabataan ngayon, maliit pa lang may sarili ng gadget, 'di ba? So hindi maiiwasan, especially doon sa aking grade 7. Na medyo mag-wonder na siya na bakit parang ako lang ang wala na sa lahat ng mga cousins ko, yung mga ganon. So, sabi ko sa kanya, kasi hindi pa kayo ready, but you will have your own when you're ready, when we see you're ready to take responsibility. Kasi it's a responsibility to have your own cellphone. It's a big responsibility actually. So, mayroon siyang checklist. But then, going back to dun sa, ano nga ba, na-lost ako. Teka, Momski, help, na-lost ako. Ano yung, okay, so at this stage, kasi ang eldest mo, Momski, is grade 7. So, Yes. 11 years old? 12 na siya. 12 years old, okay.
So, wala pa siyang cellphone and in-assess mo kasi siya. And then, syempre, yung mga youngest doon, walang cellphone. Yes. In-assess mo based on their readiness, kung Yes. maging responsible na sila in holding. Oo. Bakit mo nakikita na kailangan naman nila later on? Ano yung tingin mo yung pros? Yes. And then, ano yung risk mo why you're saying na hindi pa sila ready? So, ano yung cons na Yeah. pwede mo masabi at this early stage hindi sila ready? Why? Thank you, Mamski M. You're my hero. Okay. So, back to regular programming. So, actually, hindi pa sila ready. So, wala talaga akong planong bilhan pa sila nung time na yun. Pero, ang unang trigger ko is first, nagko-commute yung eldest. So, nagko-commute going to school and going back. So, yung tinry namin na magkaroon siya. Pero tapos parang magkaka-issue na naman. So sabi namin, okay, hindi ka pa ready talaga kasi wala kang self-control pa, wala ka pang self-discipline. So tinanggal namin. So nagko-commute siya ng kahit walang gadget. And then a second trigger namin na, sige, parang let's meet halfway. Parang meron kayong cellphone pero hindi nyo owned 100% yung phone. Parang amin yan. We have to make that clear. You have the, parang capacity to use it. When you need to and when you have to, pero sa amin pa rin yan. We own that phone. Is dahil nung nagta-travel kami. Kasi very important na may gadget sila when they travel. Kasi for communication nga, especially sa crowded place like sa Japan. So, yun, doon na kami nag-start na kailangan talaga nila ng gadget. So, yun, halfway na lang kami. Parang nag-meet halfway na lang kami na, sige, mag-gadget kayo, pero we still own it. And then, eventually, it will be yours when you're ready. So, parang ano na rin yun, form of motivation nila to be conscious and they have to meet specific standards namin na, okay, ready na kayo, then you'll have your own phone. Para alam din nila na hindi sila masasad, you said nga, di ba? Na, bakit gano'n, parang masyado namang controlled, gano'n. Hindi naman gano'n. So, we make them understand and we explain it well na, this is the reason why. Ayun. Kayo na. Thanks, Momski C. Yes, marami pang madadagdag si Momski dyan for sure. Kasi, oo. Parang similar kami din. Kasi, wala rin siyang, so kung tatanungin mo kung may cellphone siya o hindi, or wala, meron siyang ginagamit na phone. Similar ng concept ni Momski C. May ginagamit siya na phone, yung lumang phone ng kanyang daddy. Pero, in-ingrain din namin sa utak niya na hindi sa kanya yung phone, na ako or daddy niya, na kaming dalawa ng daddy niyang may-ari ng phone, na we can take it away anytime we want to. So, may schedule lang siya gumamit ng phone pag may school. So, syempre, whole day nasa school siya. And depende sa sagot niya, pag sinundo namin siya, kung mabibigyan siya ng phone for that day o hindi. Kung may mga assignments, heavy sa assignments, mabibigyan lang siya ng phone kapag tapos niya na yung kanyang assignment or ganyan. Hindi rin siya, so pag tinanong mo siya, lagi niyang sasabihin sa'yo, I don't have a phone. Kasi alam niya, nagbaborrow lang siya sa amin ng, Mommy, can I borrow your phone? Or Daddy, can I borrow your phone? I just wanted to watch ganyan or play Roblox. So nag-start yan ilan taon na siya ngayon mag-9? 7 and a half. Basta grade 2 na siya. Hindi pa siya masyado nun sa Roblox, but when we were on a vacation last year, medyo nag-ramp up again yung Roblox niya. Tinanggal kasi namin yung Roblox dahil ayoko nung chat feature ng Roblox. So tinanggal ko namin yung chat feature ng Roblox niya, siya lang pala. So wala siyang chat feature, hindi siya makaka-chat. And like I said, di ba, about the Messenger Kids, hindi rin siya mahilig makipag-chat. Ngayon ko nga lang ulit, today ko nga lang din talaga ulit nilagay yung kanyang Messenger Kids. Just because pag may ginagawa siya, kailangan namin siyang tawagin. Nakukontak ko siya kahit nandito lang kami sa bahay. So, wala siyang sariling phone, pero nakakabaro siya ng phone. And limited lang yung pwede niyang gawin sa phone. Kasi sa phone na ginagamit niya, yung old phone ng daddy niya, thanks to Facebook Reels, dun ko nakita na may mga option ng mga parents. Not sure about Android, pero for sure may mga restrictions din. Pero kung iPhone yung gamit ng mga anak nyo, meron siyang screen time. So naglalagay lang ako ng
screen time na allowed sa kanya na for example, 4 hours, 3 hours ka lang. So yung automatic, yung phone, mag-shut off na, oh, you already exceeded your limit. Tapos may kailangan password na i-enter bago siya maka-access ulit. So yun yung parang screen time, downtime. Tapos limited lang nga yung mga apps na nilalagay namin sa kanya. So hindi niya alam yung password ng account. Kasi sa iPhone again, bago ka makapag-install ng application, kailangan mong i-enter yung password or 'di ba para may facial recognition ganyan. So hindi siya makakapag-download ng app hangga't hindi niya nilalagay sa mukha ko o ng mukha ng daddy niya or password namin. So limited lang kung ano lang nilagay namin na app, yun lang ang pwede niyang i-access. Unless of course mag-Google siya kasi sa Safari pwede ka mag-search. Yun lang, hindi siya makakapag-download ng mga apps. Ano pa, yun nga, sa content and privacy restriction, yung may mga limited contents lang na pwede niyang may mga ano kasi may block option ka na parang kailangan mong i-on para hindi niya ma-access yung mga explicit contents, mga ganyan. So may ganung nilagay din kami. Tsaka yun at ang ginagamit niyang account, for example, kung he's watching YouTube, account namin ng daddy niya. So, nakikita namin yung history ng mga napapanood niya. So, minsan ako, feeling ko minsan naubos ko yung araw ko doon bago matulog, nagbabrowse ako. Kasi tinitignan ko kung ano yung mga pinapanood niya. Siyempre nakakatakot kasi na may one time kasi dati sa TV, umiiyak siya na may napanood daw siya nakakatakot. Kasi sa TV yun, YouTube sa TV. So, hindi namin na-restrict. Umiiyak siya na may napanood siya nakakatakot. So parang medyo na-trigger kami doon na kailangan tinitignan, hindi naman everyday, pero madalas kasi tinitignan ko talaga yung history ng Momski, kung mga pinanood niya. Yes, that's right. Kasi Momski, remember, nung nandiyan kami sa inyo, tapos may kinukwento si baby mo sa baby ko na true to life, na, right? What do you call that? Yung si Momo. Si Momo, you're right, na hindi natin, as a parents, hindi natin alam na kaya pala kahit malayo sila, kahit through social media lang, kaya nilang madiktahan yung isip ng mga bata to do something bad. Yan. Ako naman kasi ginagamit ko yung ako. Pero kilala rin niya nung anak ko kasi ako pag naman, ewan ko, medyo parang may pagkaano ko ng hobby ni Moms Kisi eh. Siguro kasi sa personality ng anak ko, siya yung tipo na kailangan niya ma-experience muna bago siya maniwala. Or kailangan makita muna niya bago siya maniwala. So may mga kagaya niya, may mga nag-viral na mo ba yun? So sinasabi ko na agad sa kanya yun. Sabihin ko, oh, did you see this? It's getting viral. Ganito yung nangyayari na po-poison yung utak ng bata, brain rot, or ganyan, na may ginagawa nila kasi inuutos nung napapanood nila. Sabi ko, are you gonna do the same thing? Parang inaano ko na agad sa kanya kung anong gagawin mo if ganito or like child endangerment na o pag hindi ka namin nasundo, may nagsundo sa'yo, sasabihin si mami yan, sasama ka ba? So bata pa lang siya, medyo inano na namin siya na, ewan ko kung tamang term, medyo tinakot na namin siya sa dangers ng stranger or ng social media. So yun masabi ko, nilimit talaga namin ang ang kanyang access as much as possible sa social media. Wala siyang Facebook. Wala siyang sinabi ko may TikTok siya pero ako lang gumawa nun pero wala ring laman. So ang na-access niya lang talaga ngayon ay YouTube at Roblox. Roblox na wala ring chat. Yeah. And even dun sa YouTube, right? There's a kids version of YouTube. So yes. Yes. Pero hindi na siya YouTube Kids kasi yung mga gusto niyang panoorin, hindi na pang kids. Pero medyo pwede, yun nga, ang ginagawa ko na lang talaga, nire-review ko yung mga history. Kasi at the end of the day, wala siya talagang account. So wala akong vina-violate na privacy. Kasi wala pa siyang privacy ngayon. Account namin yun. So yun, wala siyang, kasi nakakatakot talaga yung YouTube, hindi naman sila 100% na na-filter out yung mga explicit contents, diba? Lahat ng mapanood nila doon, pinapaniwalaan nila, akala nila totoo.
Correct. Di ba marami doon fake news naman o kaya mga for the Correct. content lang na hindi naman talaga totoo. Tapos may tendency talaga silang maniwala Maniwala. vulnerable. Yun. So, ikaw, Momski M. Yes. So, yes, about handling phone. So, sa mga boys ko naman, yung bunso wala pa. Pero, syempre, pag nandito sa bahay, kasama siya sa parenting para resources mo para makakilos ka. Binibigyan namin siya, pinapahiram namin yung, meron siyang tablets for studying. Mas malaki siya compared to the phone para hindi rin masyadong strains yung eyes niya. But at also, giving them controls na making sure hindi mag-start sila pag weekends at a certain time, hindi whole day na hawak nila yung tablets. Otherwise, baka nagkakos din ng headaches at saka medyo nawawalan sila ng parang may tendency na mas gusto na nila lang mag-gadgets kaysa kumain, kaysa gumawa ng ibang bagay. So, put certain controls dun sa bunso at sa kuya. Yung kuya naman, binigyan namin siya ng phone simula nung pumasok siya ng high school, year 7 kasi. So, like with Mom's Kissy, commute na rin siya on his own. At the same time, parang yun yung naging way namin na para ma-assure na safe sila. At saka sa school kasi may certain controls din naman sila. Even though they have a phone, pagdating ng school, sinusurrender din nila yun sa admin So, hindi namin worry na wala yung attention and focus nila sa study kasi wala naman silang hawak na phone. It's just so they will get the phone para umuwi na sila or pag dumating sila para makita namin na nakarating siya ng maayos sa school and makakauwi din siya ng maayos. So yes, nakita ko yung pros ng phone. I think it's important kasi it helps in terms of like not just yung communication sa atin, sa parents, di ba? Tingin ko nabibuild din yung yung what you call it, yung parang social personality niya, nagiging mas sociable siya in a way. So, mas nagkaroon siya ng connection, kahit after school, parang nakikita ko na yung personality niya na-i-improve kasi nagtutuloy-tuloy yung interaction niya with other friends na kilala din naman namin at the same time. So, nakikita namin na, yun yung nakikita kong importansya nung gadgets. At saka another importance ng gadget, I think nagagamit din kasi nila yun sa study Like, may issue, kasama din sa pag-start ng year 7 ni Kuya is laptop. Kailangan may laptop na sila on its own. So, connected din yun sa phone niya. So, lahat ng mga assessment niya, kung hindi niya na-open si laptop kasi na-dead ang battery, hindi na-charge or luma na si laptop. So, si phone, ma-open niya yung applications niya through that phone. So, I think that's another reason why we needed to issue a phone. So, yung mga cons naman na-mention yun kapag overuse na, kapag over na sa screen time, kapag medyo hindi na tama yung content na nakikita nila dun sa phone, and mali na yung functionality or usage ng phone itself, dun na talaga pumapangit yung reasons why we needed to issue phone, right? So, yes, I think yun lang. Wala na akong masyadong madadagdag doon sa mga nasabi niyo. Hindi maganda yung sinabi mo, Momski M, kasi mga positive naman talaga. So, I agree na depending on the need, diba? Kung need talaga, like what you said, I agree with you. Kailangan siya para to communicate to your children, Momski M, they're commuting. I would be too, like I would want to contact my child anytime. Here, may sinadjust actually yung isang parent ng classmate ng panganay ko, yung watch. Yes. Mga kids watch. May option sila for emergency contact, to chat or to text. But like yun that. nga lang, so pinag-iisipan namin yon siguro more on later rather than the phone itself. Kasi sa school din ni panganay bawal sila magdala ng phone. So far naman kasi elementary pa lang Elementary pa lang yun. Pero I agree, yung kagaya niya nasa grade 7 na, iba na yung mga need ng bata. Nakakatulong na yun for research and everything. Yes. Pero I think apart from that, I think hindi natin medyo na-focus yung mga bata na may phone and paano nila maintindihan yung function ng phone
It's just for Yun. communication. Yung iba kasi, may phone, and parang sa edad nila, even at that age, medyo status symbol na rin. Maraming na kasing classmates din yung panganay ko na naka-iPhone na. iPhone 14, fully paid. Ano ko, Android second hand. Na all. Buti na lang yung sa amin ay passed down. Hindi ko na nga alam kung anong iPhone. Yung baka iPhone kopong-kopong na yung sa ginagamit ng anak ko. Pero, So, I status think yung symbol. another struggle na pwede nating, ma-point out na paano natin ma-impart sa mga bata na be grateful you have something to use and you don't need Correct. anything more than that na extravagant, parang ganun, di ba? Oo. Kailangan nilang maintindihan talaga. I agree with Moms Kisi na responsibility kasi ang phone. Syempre, nakakatakot ngayon about privacy. Once they started chatting with another people, mga bata yan, if they didn't know they're chatting with an adult, it's easy for them to prey our kids. You never know, baka ma-overshare nila yung mga information or sa nag-work si mommy, si daddy, kailan sila wala sa bahay. So it's for their protection din naman talaga. Hindi ko pa lang talaga masabi ngayon, pero as much as possible kay panganay, sinasabi na namin sa kanya yung dangers na kaya namin tinanggal yung chat feature kasi sa Roblox you don't know who you're playing with, 'di ba? Minsan magjo-join ka sa ganitong game, hindi mo alam, nagpe-pretend lang siya na child pero adult pala siya. Tapos gusto niya pala ikaw puntahan, ganyan. So mapuput tayo sa danger. So sasabihin naman ng anak ko, alam ko na yan. So parang, okay, sige, alam mo na. Pero 'di ba kailangan mo pa ring i-remind. Kasi at the end of the day, pagka nasa, na sila ng gaming mode, nahihirapan na siyang mag-isip ng tama. Kaya guidance pa rin talaga kahit sa parents kung may way kayo na to monitor as much as possible. Hindi naman sinasabi na talaga na invade their privacy, pero they are still our responsibilities. Yeah. Anong mangyari sa kanila, tayo pa rin ang may responsibilidad sa kanila. Thank you so much for listening, mga momski! Thank you! That ends our episode today. Thanks for hanging out with us. Stay cool, stay kind, and we'll catch you next time. And remember, it's all just our opinion. No bashing, just hashing. Huwag kalimutang i-follow, mag-subscribe for more upcoming episodes at i-share ito sa kapwa momskis na kailangan ng good vibes. You can also find the Three Musketeers on Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify.